Naalala mo ba kung ilan na ang inaanak mo? Estimate lang. 10 and up, 5 below. Pero ang next question, certified ninong or ninang tayo? Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. ano ba ang meaning pag sinabing certified ninong or ninang ka ba? Ano ba yung mga reasons para sa atin? Do we really understand? Papa. Ibig sabihin na maging ninong at ninang. Na-experience pa po ba yung sinasabihan inaanak na namamas ko po? Pag-usapan naman natin kung bakit nga ba tinatawag na merong godparents at ano po ang role natin bilang mga godparents. So ang title natin ngayon ay Mano po ninong at ninang. Hopefully na nagagampanan din natin Tama. bilang mga ninong at ninang. Tayo, no? Bilang mga Oo. ninong at ninang. Unang-una, tayo ay maging role model Yan. o isang maging good example I like that. sa mga inaanak natin. Yung inaanak natin will look up to us as well. Ano ba yung naituturo natin sa mga inaanak? Pero syempre, hindi mo kukunin yung role ng pagiging magulang. Yung parents na lang mismo ng inaanak natin ang tuturo, magdisiplina, pagtanda-tanda ng inaanak natin at we will do our best. So as a role model, let's also from time to time just say, by the way, I'm your ninang. We should be role model to our inaanak. Isa pa is maging gift giver din tayo sa kanila, especially sa mga important dates. Ano ang mga examples nito? Just like any other close family member, tatandaan din naman natin kung kailan yung mga, let's say, birthday ng inaanak natin. If you can, there's no pressure about this role is you can give monetary gifts. Tinatawag na pakimkim. Pwede ding personalized cards kung creative. Or pwedeng kung nasa abroad, di ba katulad po nung iba nating inaanak, pwede tayo mag-set ng WhatsApp o kaya virtual Bakit call. Use the social media na magkitaan. At pwede nyo silang batiin and then kamustahin na rin, di ba? Ano ng mga achievements nila. There are many ways to give gifts. Hindi po limitado yan sa pera. Bless our inaanak. Pero alam nyo ba ang best way is to pray. Lalo na kung hindi natin sila nakikita na ng matagal. You remember the family. You wanna message them, kamusta na? Hope everything's okay. You celebrate milestones with them, na-dedicate yung Yeah. inaanak ninyo. Yeah. Well, Oo. for others, baptism, Baptize. birthdays, graduations, Oo, achievements, dami. lahat. Oh, if your parents watching and then listening, di ba? Oo. Start praying as godparents Oo. doon sa inyong mga godchildren. Oo. Yun ang isang gift, pinakamaganda sa lahat, ano? To pray for them. The next one is, you help care for the godchild. How do Maraming you ways care for it? naman to show care. Not because pinili ka ng mga magulang, syempre mapagkakatiwalaan ka at respeto ka nila, hindi naman ibig sabihin na automatic, ikaw na lang palagi yung mag-aalaga or obligado ka, di ba? Towards your godchildren. Clarify lang po ha, sa mga parents natin. It's an obligation na parang unwritten rule that you should always support and care for your godchild. Role ng magulang mismo, huwag mo nating aakuin. Correct. Huwag mo nang kunin what you can help with sa inyong mga inaanak. This is a life journey, no? Because sometimes you get to witness, wow, you're invited to the college graduation. You journey with this family, both sides. Pati nung kinasal yung inaanak nyo nung bata pa, sa wedding, kinukuha din kayong, di ba? We would like also to know for sure that, God is always with us and be grateful kung anong meron po tayo because the reason for the season is, of course, the Lord Jesus Christ. So once again, this is Coach Mary Ann. And this is Coach Chico. Jesus is the reason for the season. Ang Bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse! Happy house!